ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paggalang at pagrespeto ay hindi lamang ibinibigay sa mga piling tao. Dahil higit kanino man ay unahin nating pag-ukulan nito ang ating mga magulang. Ikaw, kabarangay, ginagalang at nire-respeto mo ba ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, ang pagkakaroon daw ng anak ang kukumpleto sa isang babae, na kapag nagkaanak ka ay siguradong merong mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo. Paulit-ulit sa aking sinasabi ng mga kamag-anak ko na nasa edad kong 32 ay dapat na akong magka-baby dahil may expiration daw ang matres ng mga babae. Pero hindi ako nape-pressure sa kanila dahil to be honest ay hindi pa ako ganong kahandang magsilang at magpalaki ng isang bata. Saka wala na akong boyfriend, kakabreak lang namin itong January 2025 at nasa healing stage pa ako ng buhay ko. Sa totoo lang, ang programa ninyong Barangay Love Stories ang tumutulong sa akin para makapag-move on. Aliw na aliw kasi ako sa mga tampok ninyong istorya. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Jira, 32 years old at taga Marikina. Naisip ko magpadala ng sulat sa inyo hindi para ikwento ang epic fail kong love story, kundi para ibahagi ang istorya ng isa sa mga pinaka-malapit na tao sa buhay ko. At yun ay walang iba kundi ang utility staff namin sa opisina na nanay-nanayan ko rin, si Ate Selma. 53 years old at taga-Pasig. Hindi ninyo na itatanong ay avid listener talaga siya ng Barangay Love Stories at sa katunayan, siya nga po ang nag-introduce sa akin na pakinggan ko ito sa radyo hanggang sa na-discover ko na meron pala kayong uploaded stories online. Kaya nga minamarathon ko na nga ang inyong mga kwento. Tapos isang araw ay nakiusap sa akin si Ate Selma na tulungan ko siya magpadala ng sulat sa inyong programa. Gusto lang daw niyang makinig na basahin ni Papa Dudut ang kanyang storya. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan ay kasamang nakatira ni Ate Selma sa maliit nilang apartment ang anak niyang si Oli. Kinakasama nitong babae at dalawa nilang mga batang anak, Papa Dudut. Bakit hindi mo nilalabas yung mga umog mong damit? Namamaho na dun sa ilalim ng higaan nyo, oh. Kung hindi pa ako nagwalis-walis dun sa kwarto nyo hindi ko pa makikita yung nanggigitataan yung higaan. Ayan na naman kayo, Nay. Dami nyo na naman kuda. Wala na naman kayong preno. Paano di kukuda? Para ka pa rin bata umasta. Paano ba ako naging parang batang umasta 28 anyos na ako. Yun nga 28 ka na. Pero daig mo pa yung mga anak mo kung kumilos. Huwag niyo nga ako ikumpara sa mga anak ko. Wala pang muwang sa mundo yung mga yon. Baka nakakalimutan yung 2 taon at 3 taon gulang pa lang sila. Hindi ko naman yun nakakalimutan. At hindi kita kinukumpara sa kanila. Hindi raw, pero kasasabi niyo lang na daig ko pa sila kumilos. Sige nga, kung di niyo ako kinukumpara sa kanila, anong ibig sabihin nung sinabi niyo yun? Kasi napakaburara mo. Naturingan ka pa namang mas may isip sa mga anak mo. Pero parang hindi ka naman kumikilos ng naaayon sa edad mo. Katulad na lang yung paglalabas ng mga namamaho niyong damit. Para sana naisabay ko na sa paglalaba ko. Tinatamad akong ayusin kaya sinipa ko na lang papunta sa ilalim ng higaan namin. Saka yung kinakasama ko naman naglilinis dyan. Kaso may pasok siya sa trabaho ngayong araw. Kaya nga ako na naglinis ng kwarto niyo. At yun, nakita ko yung mga umog niyong damit. Nananahimik yung mga maruruming damit namin dun tapos pinakikialaman nyo. Kasalanan nyo rin naman pala kung bakit kayo nangungunsimi ngayon. Sa'yo ko mas nangungunsimi kesa sa mga damit nyong yun Ay, ewan ko ba naman sa yung lalaki ka? Bakit maghapon magdamag ka lang nakatunganga at nakatutok dyan sa cellphone mo? Hindi mo maasikasong pakainin at paliguan yung mga anak mo. Bestek boy naman to!
Wala na ba kayong gagawin kundi sermonan ako? Nakakaya sa mga kapitbahay natin na nakakarinig sa talak nyo. Ikaw pa talaga may ganang manigaw dyan? Paano hindi ako sisigaw nakakaturete ng bunganga nyo? Saka sino ba may sabi sa inyo na pakialaman nyo yung mga maruming damit namin sa kwarto? Tapos pasok pa kayo ng pasok sa kwarto namin, sabay reklamo ng marumi, makalat at mabaho yung tinutulugan namin. Totoo naman na marumi, makalat at mabaho yung kwarto nyong yon. Napakaliit na nga lang pero hindi nyo pa malinisan. Mabuti pa sirain na lang natin yung kwarto nyong yan eh. Total kurtina lang naman ang harang nyo. At bakit nyo naman gagawin yun? Para luminis at lumuwag-luwag naman tong pamamahay natin. Yun na nga lang yung meron kami ng kinakasama ko tapos gusto nyo pang alisin. O bakit? Ako naman nagbabayad ng inuupahan nating to, di ba? Kaya may karapatan akong gawin kung anong gusto kong gawin sa bahay na to. Umapagsalita kayo, akala nyo hindi kami nag-aambag dito ah. Eh sagot na nga namin ang kinakasama ko yung pagkain natin. Sagot nyo nga. Pero kung kailan nyo lang maalala makapagbigay. Tapos pag wala na tayong maisaing dyan nagwawala ka. Ikaw pa talaga may ganang magalit sa amin ang kinakasama mo? Hindi ka naman nagtatrabaho? Mahirap din kayo maging taong bahay at mag-alaga ng mga anak. Taong bahay ka lang pero lagi mo namang pinababayaan ang mga anak mo. Ako nag-aasikaso sa kanila bago ako pumasok sa trabaho. Ako'y nagluluto na makakain nyo. Nauuna pa nga akong gumising sa iyong damukol ka. At kahit pag-uwi ko rito wala kang ibang bukang bibig kundi nanay. Tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin muwang sa mundo. Papa Dudut, taga-Samar talaga ang pamilya ni Ate Selma. Bale, lumuwas lamang siya noon dito para magtrabaho at makitira sa kamag-anak nilang taga-Cainta, Rizal. Kaya lang taon 2018 daw ay sumunod sa kanya ang anak niyang si Oli. Hiyang-hiya sila noon sa kamag-anak nila kasi ang sabi ay magbabakasyon lamang si Oli pero hindi na bumalik pa sa probinsya nila. Yun pala ay may pinagtataguan itong nakaaway niya doon kaya ayaw na nitong umuwi pa sa Samar. Kaya para may magawa naman ang anak niya ay pinaghanap niya ito ng trabaho kaso'y bigla naman daw itong nakabuntis at nagkaanak. Kinuwento ni Ate Selma na bunsong anak niya si Oli. Meron pa raw itong kuya na naiwan sa Samar na may sarili na ring pamilya. 28 years old na noon si Oli pero astang teenager pa rin siya. Yun ang dahilan kung bakit napilitan silang umalis sa kamag-anak nilang taga-Cainta, Rizal. Nahihiya na si Ate Selma tuwing nagdadala doon ng gulo si Oli, lalo na kapag lasing. Wala kasi itong kontrol sa sarili, maingay at basagulero. Sobrang pasaway at sakit ng ulo sa paghahanap nila ng mura pero disenteng malilipatan ay napadpad sa Pasig kung saan ay nangupahan sila doon. Papa Dudut. Jira anak, ilan bang kakainin mo? Ay, opo. Mabubusog ka ba dyan? Puro dahon-dahon lang yan ah. Meron naman pong halong chicken kaya po mabubusog po ako rito. Ang alam ko pagkain lang yan ng mga nagpapapayat. Sa tingin ko ayos naman ang katawan mo. Hindi mataba, hindi rin mapayat. Opo, pero gusto ko lang din po magbawas ng kinakain. Alam niyo, sa gabi nga po nagtutubig na lang ako eh. Santisima ka naman bata ka. Bakit tubig lang? Hindi ka ba nagugutom? Ay, hindi po. Pero nung una po medyo nagugutom po talaga ako. Hindi naman ako tutol kung gusto mo magbawas ng kinakain. Pero wag mo pa rin pabayaan ang sarili mo. Damihan mo pa rin yung pagkain mo lalo sa tanghali. Para hindi ka ginugutom sa gabi. Kasi sabi mo hindi ka na kumakain nun, tubig na lang. Sa kaunti niyang pagkain mo kung ako ikaw. Baka hapon pa lang kumakalam na tong tiyan ko. Hindi ko kakayanin yan. Nasasanay na naman po ako eh. Tsaka mas maganda po ang pakiramdam ko kapag hindi ako kumakain ng marami sa gabi. Tsaka wala rin naman po akong ginagawa pag uwi ko sa amin. Nakikipaglaro na lang po ako sa mga pusa namin tapos ayun, natutulog na. Pero sige po, tatandaan ko po yung sinabi nyo. Yaan nyo bukas, dadagdagan ko tong lunch ko. Ayoko lang magkasakit ka at mangayayat ng todo. Naku, hindi po mangyayari yun. Sige, naniniwala ako. Maiba po pala tayo. Kumusta na po pala yung anak niyong si Oli? May nahanap na po ba siyang trabaho? Taku, wala pa nga eh. 2 buwan na siya nakatambay lang sa inuupahan namin at nagpapalaki ng ano niya. Awang-awa na nga ako sa mga apo ko.
Ang dudungis pagdating ko galing trabaho. Nauuna pa po ba kayong umuwi sa kinakasama niya? Oo, madalas kasi overtime sila dun sa pabrikang pinagtatrabahuhan niya. Grabe rin kasi yung trabaho nila dun. Minsan nga madaling araw na umuwi kapag may mga kailangan tapusing i-deliver kinabukasan eh. Kaya nga awang-awa rin ako sa kinakasama ng anak ko. Tapos hindi pa siya makapagpahinga pag uwi sa bahay. Gawa na, alagain pa yung mga anak nila at aasikasuhin pa niya si Oli. Hindi na po talaga nag-mature yung anak niyong yun, ano? Ay oo, siya na nga yung walang trabaho, siya pa yung malakas kumain at gumamit ng kuryente sa bahay. Kami ng kinakasama niya nagkakandakuba na sa paghahanap buhay tapos siya, ay ewan. Ano nga po ba ulit yung dahilan kung bakit siya natanggal dun sa dati niyang trabaho? Katamaran at nahuling natutulog ng amo di sa oras ng trabaho. Tapos laging absent. Dahilan may sakit daw, pero nagsasakit-sakitan lang naman para hindi makapasok. Hindi niyo po ba siya kinausap noon o kaya tinanong baka naman po meron siyang hindi nakasundo sa pinagtatrabahuhan niya? Kinausap ko syempre, pero wala eh. Tamad lang talaga. At nagsabi na ayaw na raw niyang pumasok kasi nakakapagod daw yung trabaho nila. Naiintindihan ko naman na nakakapagod dahil pahinante siya. Pero wala naman trabaho ang madali. Kahit nga yung ginagawa niyo sa opisina nakakapagod din, di ba? Ay opo, kaibahan lang mas pagod yung mga utak namin imbis na yung katawan. Yun nga, pero parehong nakakapagod pa rin yun. Mukhang gusto lang po yata ng anak niyo na sumweldo nang hindi nagtatrabaho. Ganun na nga. O di ba? Parang sintu-sinto lang. Sobra naman po yun. Sa totoo lang para talaga siyang sintu-sinto. Ay, ang malas-malas ko naman sa mga anak ko. Yung panganay ko kapag may kailangan sa akin din ang hihingi. Siyempre hindi ko naman mahindian dahil naaawa rin ako sa mga apo ko. Pero kapag meron sila hindi naman nila ako maalala. Tapos tong bunso kong si Oli, nuknuka ng sakit sa ulo. Mabuti sana kumusmus na bata, baka maintindihan ko. Pero 28 anyos na, daig pa yung mga anak niya kung kumilos. Ay, alam mo kung tutuusin, mas nakakapagpahinga pa ako rito sa trabaho ko kaysa kapag nasa bahay ako. Papadudot awang-awa ako kay Ate Selma sa tuwing napapakwento siya ng mga pangungonsumi niya kay Oli. Kahit na wala pa akong anak ay alam ko na masakit sa kanya bilang isang ina na bastusin ang sarili niyang anak. Hindi ko rin mapigilang magalit sa anak niyang yon dahil sa pagiging bastos, palasagot at pabuhat. Mabuti sana kung lumpo siya o baldado na hindi na makakapagtrabaho. Baka sakaling maawa pa ako sa kanya pero hindi eh. Kompleto pa ang mga paa at kamay niya at malalakas din ang kanyang katawan. Naisip ko nga na kung magkakaroon ako ng anak katulad ni Oli, ay baka bata pa lang ay binigti ko na ng patiwarik. Alam ko na medyo violente yon pero napakawalang hiya naman kasi ng anak na yon ni Ate Selma. Aminado rin naman siya na medyo na-spoil niya si Oli noong bata pa ito. Tapos, wala rin daw itong kinamulatang ama. Bagay na lagi nitong sinisisi at sinusumbat sa kanya. Kaya hindi raw buo ang pagkatao nito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot isa si Ate Selma sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Masipag siya sa mga gawain nila sa company namin at bukod doon ay malinis at maayos din siyang magtrabaho. Gustong-gusto nga siya ng mga boss namin at ng iba ko pang mga katrabaho. Nagustuhan ko rin siya kaagad kaya hindi na nakapagtataka na naging malapit kami sa isa't isa. Siya na rin kasi ang nagsilbing nanay at tagapayo ko tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay ko na hindi ko naman may babahagi sa tunay kong nanay dahil matagal na niya akong iniwanan. Buhay pa naman siya pero sumama lamang siya sa ibang lalaki, papadudot. Kaya nga bukod sa pakikinig ng Barangay Love Stories ay naging avid listener na rin ako ng buhay ni Ate Selma. At palaging ang bida sa mga kwento niya ang anak niyang si Oli na sala sa init, sala sa lamig ang ugali. Siyempre bilang nanay ay madalas niya itong pagsabihan ng mga bagay na dapat at hindi niya dapat na gawin. Kaya lang ay mabilis raw itong mairita lalo na kapag nagbubunganga na siya.
Isang araw ay may nagawa raw sa kanya si Oli na hindi niya lubos sa kalain na magagawa nito sa kanya, Papa Dudut. Oh, kain na. Nagluto na ako bago ako pumasok sa trabaho. Anong ulam? Tuyo tsaka noodles. Tapos may itlog dyan para sa mga bata. Tuyo na naman sa noodles? Ayos ah. Sakit sa batong aabutin natin dyan sa ulam natin na yan, Nay. Ang bihira oh. Hindi mo kailangang sumigaw. Tsaka bakit ka nagre-reklamo? Eh di kung may pera dyan, bumili ka ng fried chicken. Kung meron man, sana kanina pa ako bumili. Kaso wala nga ako ni 5 butas dito. Kaya huwag kang magreklamo. Eh sa'yo na ang kinain ng budget natin dito. Bakit? Di ka pa ba sumisweldo? Sweldo niyo na, di ba? Sumweldo na ako. Pero baka nakakalimutan mong nagbayad ako sa katrabaho ko nung cellphone na kinuha mo. Malaki rin ang kaltas namin kaya dun lang napunta lahat ang kinita ko. Pambihira naman buhay to oh. Ano ba kasing ginaganyan-ganyan mo? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil pinagluto ko na kayo na makakain ng mga anak mo. Tsaka hindi ka ba nakikinig? Nagbayad ako ng cellphone na kinuha mo. Ikaw ang kumuha at gumamit pero bakit ako yung kailangan magbayad? Parang hindi naman yata makatarungan yon. Alam niyo naman may pinaglalaanan yung sweldo namin na kinakasama ko, di ba? Saka malamang nanay ko kayo, anak niyo ako. Kaya kayo talaga dapat magbayad ng cellphone na kinuha ko. Reklamo kayo eh, ngayon nyo nga lang ako nakuna ng cellphone. Tagal ko nagtiis doon sa pamanan yung bulok na cellphone na dikipad. Saka, yun na nga lang kaligayahan ko, inaano nyo pa. Pero matanda ka na. Kaya mo na nga magtrabaho kaso hindi mo ginagawa. Ay sana kung pare-pareho tayong kumikita rito, di nakakabili ka ng sarili mong gamit at masarap na ulam dyan. Tsaka wag mo akong masumbat-sumbatan. Na kesyo hindi kita maibili ng magandang cellphone nung araw. Dahil alam mo ang hirap ng pamilya natin, lalo na nung nasa summer pa lang tayo. Alam ko naman yun. Hindi nyo na kailangan pamukha sa akin. Bakit? Mayaman na ba tayo ngayon? Di pa naman, di ba? Mahirap pa rin tayo para sa kaalaman ninyo. Kaya tayo lalo naghihirap ng dahil sa katamaran mo. At mga maling desisyon sa buhay. Ba't ako na naman talaga sinisisi nyo? Malamang, sino pa pang gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? Wala naman silang ginagawang mali. Yan ang dapat sa'yo, matanda ka. Bakit mo ako sinampal, Oli? Kasi masyado ka madaldal. Aga-aga naninermon ka na naman dyan. Pero nanay mo ako. Hindi mo ako dapat sinaktan. Masasaktan ka pa lalo sa akin kapag hindi ka pa nanahimik dyan. Napakasama mong bata ka. Ikaw ang masama. Kasi paulit-ulit mo na lang inuungkat yung mga kasalanan ko. Kaya paano ako makakausad dyan? Sige nga. Saka akala mo naman kung sino kang perpekto. Kasalanan mo rin naman kaya tayo mahirap. Bakit ko naman naging kasalanan yon? Basta, alam ka naman kasalanan ng kapitbahay, di ba? Alam mo may masisi ka lang eh. Ako nga lagi yung sinisisi. Kaya sisisihin ko rin kayo para patas lang. Napakabastos mo talaga, Oli. Hindi kita pinalaki at pinag-aral para ganituhin ako. Baka nakakalimutan mo magulang mo pa rin ako. Pero nakuha mo akong sampalin. Madadagdagan ko pa yung sampal ko sa inyo kapag hindi pa kayo nanahimik dyan. Buti pa, pagtimplan nyo na lang ako ng kape. Para naman sumarap-sarap tong almusal ko. Saka para may pakinabang ka. Magtimpla ka mag-isa mo. Ah, ganun ha? Gusto mo talaga masapak mukha mo eh, no? Sige, halika rito para makita mo yung hinahanap mo. Papa Dudut, kaya pala kinabukasan ay nakita ko na lamang na may black eye at ilang maitim na pasa si Ate Selma sa braso niya. Pinilit pa nga niya itong itago sa akin pero nahalata ko pa rin. Katwiran na lamang niya. Sa mga nagtatanong ay naaksidente raw siya. Nakasalanan niya raw kasi hindi siya naging maingat. Pero hindi ako kumbinsido at naniwala sa mga sinabi niya. Pero hindi ko muna kinompronta ng araw na yon si Ate Selma dahil baka hindi pa siya handa na magsabi sa akin. Mabilis na nagdaan ng 2 linggo saktong gumaling na black eye niya at iba pa niyang mga pasa sa katawan. Ay gano'n na lamang ang gulat ko nang may iniinda naman siyang pasos sa kamay. Naipagamot na raw niya yon bagaman masakit at sariwa pa rin pero hindi naman siya pwedeng basta-basta na umabsent sa trabaho ng dahil lamang doon. Malaki rin kasi ang mawawala sa kanila ng mga no work, no pay, Papa Dudut.
Ikaw talaga, nilibre mo pa ako ng hapunan? Baka naman nakabawas pa ako sa budget mo, ha? Ay, hindi naman po. Sweldo rin naman tsaka gusto ko po talaga kayong ilibre. Sabi nyo, sweldo rin naman ngayon yung kinakasama ng anak nyo. At narinig nyo na plano nilang kumain sa labas ng mga anak nila. Oo, sigurado ko na pag-uwi nila matutulog na lang ang mga yon kasi busog na. Kaya nga po mas mabuti na kumain na rin kayo para busog na kayo pag uwi nyo sa bahay nyo. Salamat talaga. Lalo na dito sa mga in-order mo sa akin. Ang dami-dami. Baka hindi ko pa nga maubos yung iba. Pwede nyo naman pong i-take out kung hindi nyo mauubos pero sana kumain pa rin kayo ng marami. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Kasi parang nangangayayat na kayo. Napaisip tuloy ako kung nakakakain ba kayo ng maayos sa bahay nyo. Ay, oo naman. Pero konti lang din kasi ako kumain kapag nasa bahay. Dahil madalas hindi naman ako tinitirhan ng kanin at ulam ng anak ko. Katwiran niya sila naman daw ng kinakasama niyang bumili nun, kaya bakit daw ako makikikain? Ang kakapal naman nila? Sila na nga po yung nakikitira sa inuupahan nyo, di ba? Baka nakakalimutan nila na kayo yung nagbabayad ng renta nyo. Malamang nakalimutan na nga nila. Pero mabait naman sa akin yung kinakasama ng anak ko. Pinagtatabi ako nun ng pagkain kapag nauunang umuwi sa akin. Kaya lang minsan, nagsasabi na wala na raw natira kasi inubusan na ako ng anak ko. Ewan ko dun, ang lakas kumain tapos wala namang trabaho. Partida, napakatamad pang kumilos sa bahay niyan. Magsabi nga po kayo ng totoo. Yung mga pasa nyo tsaka black eye. Tapos yung paso nyo sa kamay, gagawin ba yan ng anak nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Kasi alam naman po natin na magagalitin yung anak nyong yun. Tapos, lagi pa kayo nagtatalo kaya naisip ko baka lang naman nagagawa rin niya kayong saktan. Kaya sabihin nyo, pinipisikal po ba kayo ni Oli? Ano kasi? Huwag po kayong matakot na Selma. Gusto ko lang naman pong malaman eh. Wala naman po akong gagawin sa anak nyo. Pero syempre, bilang anak-anakan nyo na rin eh, hindi ko lang mapipigilang mag-alala. Alam ko naman yon. Kaya pasensya ka na sa akin kung nagsinungaling ako. Siguro gusto ko lang din na pagtakpan yung anak ko. Kahit na nagawa niya akong saktan. Ibig sabihin, kagagawan nga ni Oli yung mga pasa at black eye at yung paso nyo sa kamay? Yung mga pasa at black eye, oo. Pero tong paso, hindi naman siya yung may gawa. Ano lang, binuhat lang niya at tinagilid yung mesa namin habang nagtitimpla ako ng kape. Kasi nagalit siya sa akin dahil hindi ko siya nabigyan ng pera pang yosi. Kasalanan niya pa rin kung bakit kayo may paso sa kamay. Hindi naman niya yung sinasadya. Anong hindi sinasadya? Alam niya nagtitimpla kayo ng kape tapos aanuhin niya yung mesa? Malamang matatapunan kamay niyo ng mainit na tubig. Grabe sobrang sama naman ng anak niyong yan. Nakakagigil na Selma Tinulungan din naman niya akong gamutin yung kamay ko. Tsaka alam ko gagaling din tong paso ko. Hindi po ba kayo galit sa kanya? Kasi siya pa talaga yung may gana magwala porque hindi niyo lang nabigyan ng pangyosi? Hindi. Kung may pera lang naman ako, bibigyan ko siya. Para hindi na umabot sa ganon. Ay, ibang klase po talaga kayo. Kung sa akin ginawa yan, kahit na anak ko pa yan, ako, palalayasin ko siya sa pamamahay ko. Madaling sabihin, mahirap gawin. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasan maging isang nanay na katulad ko. Tsaka kahit naman ganun si Oli, anak ko pa rin naman yun. Sa akin pa rin siya nang galing ng kuya niya kaya mahal na mahal ko sila. Papadudot ang sakit-sakit para sa akin na makitang sinasaktan at inaabuso si Ate Selma ng sarili niyang anak. Hindi kasi ganon ang tamang trato sa mga magulang. At ewan ko ba naman kung saan nakuha ni Oli ang kakapalan ng pagmumukha niya at lakas ng loob para pagbuhatan ng kamay ang nanay niyang nagtataguyod sa kanila ng pamilya niya. At walang hinangad kundi ang mapabuti sila. Sa kabilang banda ay napaisip din ako sa mga punto ng sinabi ni Ate Selma tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Alam ko naman na walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak nila, pero paano naman kung meron ng pananakit at pang-aabuso? Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung hanggang saan naabot ang pagiging magulang. Kung kulang na lang ay patayin ka na. Hindi lang sa sama ng loob kundi sa pamimisikal
na ginagawa ng sarili mong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, laging sinasabi sa akin ni Aling Selma na mas maiintindihan ko raw ang pakiramdam niya bilang isang ina kapag nagkaroon na ako ng anak. At some point, sang-ayon naman ako doon dahil naniniwala ako na hindi natin lubusang maunawaan ang pinagdaraanan ng isang tao hanggat hindi tayo ang nakakaranas ng mga karanasan niya. Pero kung mabugbog lang naman ako ng anak na iluluwal ko, na palalakihin at aalagaan ay mabuti pang huwag na lamang akong magkaanak. Kontra rin ako sa paulit-ulit na pagpapatawad ni Aling Selma kay Oli, lalo na hindi naman ito kinikitaan ng pagbabago. Tingin ko ay lumalala pa nga ang pagiging masama ng ugali nito habang tumatagal. Isang araw ay hindi nakapasok sa opisina si Ate Selma tapos ay naulit pa yon kinabukasan kaya naman nag-worry na ako sa kanya. Ang sabi lang ng mga kasamahan niya ay meron daw siyang sakit. Doon ako lalong nag-alala at nag-decide na puntahan siya sa inuupahan nila sa Pasig para sana bisitahin at dalhan ang kaunting prutas at gamot. Sakto half day lang kami noon kaya marami pa akong oras para hanapin at ipagtanong-tanong yung tinitirhan nila sa barangay na minsang nabanggit niya sa akin noon. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nakarating ako sa inuupahan nila, Ate Selma, bandang 3:00 ng hapon. At gano'n na lamang ang gulat ko sa naabutan kong eksena, Papa Dudut. Ang kapal talaga ng mukha mo, matanda ka eh, no? Oli! Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinusoli sa cellphone na binigay mo! Wala na yon! Binenta ko na yon! Sino may sabi sa'yo na ibenta mo? Ginagamit ko yun! Bobo ka ba? Hindi naman sa'yo yon! Sa akin yun dahil ako nagbabayad nun! Tsaka kailangan ko ng pera! Kasi magbabayad na tayo nitong inuupahan natin! Wala akong pakialam! Sana nanguta ka sa iba o di kaya binenta mo yung kidney mo para magkapera ka! Dapat talaga siya tinatanggalan ng buhok sa anit eh! Sinira mo araw ko, lintik ka! Bitiwan mo ako, anak! Parang aawa mo na! Hindi ka nga naawa sa akin eh! Alam mo naman na yun lang ang libangan ko! Ibibili na lang kita ng bagong cellphone pag nakaluwag-luwag ako. Sana naman maintindihan mo lalo ngayong may sakit na ako. Kaya hindi din ako nakakapasok sa trabaho. Wala akong pakialam! Basta ibalik mo sa akin yung cellphone ko! Jira! Hoy, Oli! Bitiwan mo yung nanay mo! Sino tong hayop na to? Hoy, pakialamera! Ba't mo lang pangalan ko, ha? Obvious naman na ikaw yung anak na laging kinukwento sa akin ng nanay mo sa trabaho namin dahil sa sama ng ugali Hoyan! mo! Para ka talagang tanga na eh! Naku mo talaga ako ikwento dito sa intermitidang to! Sarap talaga paputokin ng uso mo eh! Hoy, Oli! Huwag na wag mo nang sasaktan si Nay Selma, ha? Ang lakas ng loob mong awatin ako! Nanay ko naman to! Kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kanya! Huwag kang makailam dito! Ah, ganon! Hayop ka! Bakit mo ako sinuntok? Ano? Matapang ka, di ba? Tumayo ka dyan at magsuntukan tayo! Ipakita mo kung sino ka! Total kinakaya-kaya mo lang naman din yung nanay mo eh! Nay! Sino ba yung babae na yan? Bakit ang lakas manuntok? Santissima! Tumigil na nga kayo! Namumuro na po kasi tong anak nyo na Selma eh! Nanay niya kayo pero kung saktan niya kayo, ganun na lang! O ano? Tumayo ka dyan! Gusto mo pala ng away ha? Halika! Patitikimin uli kita ng kamao ko! Tapos tatadyakan ko pa yung mukha mo para magtanda ka at matuto ka rumispeto sa nanay mo! Iyoko na! Sakit mo manuntok! Madudurog pa ako sa'yo! Aba di mabuti alam mo? Jira anak, kumalma ka lang. Huwag mo nang patulan si Oli. Hindi na yan nalaban. Halata nga po eh. Pag-sorry ka kay Jira ngayon din, Oli. Bakit ako ba kailangan mag-sorry sa babaeng yan? Eh siya kayo nanuntok! Tinatanong mo pa talaga? Nakakahiya ka kasi naabutan kanyang sinasabunutan ako. Gawain ba yun ng matinong anak, ha? Ala sige, mag-sorry ka. Kung hindi ka ba naman talaga siraulo? Buisit naman oh! Bakit kasi kailangan ko ba mag-sorry? Gawin mo na lang. Hala, Nay Selma, parang malala na po yung ubo niyo ah. Ayos na po ba kayo? Ayos lang ako, huwag ka mag-alala sa akin. Pasensya ka na kung naabutan mo pa kaming ganito kagulo sa bahay, ha? Sa totoo lang hiyang-hiya na ako sa iyo.
Ang gulo-gulo ng pamilya namin. Papa Dudut, alam ko na delikado ang ginawa ko noong pumagitna ako at umawat sa matinding away ng mag-ina. Pero hindi ko na naisip ang kaligtasan ko dahil nanaig sa akin ang silakbo ng damdamin at matinding galit nang makita kong aktwal na sinasaktan ni Oli ang nanay niya. Galit na galit ako noon na parang gusto ko siyang balatan ng buhay. Nakita ko naman ang reaksyon ng mukha ni Oli na nagulat sa mga nangyari. Naguluhan at natakot siya dahil sa akin. Kung hindi ninyo na itatanong ay black belter ako sa taekwondo noong high school at nag-aral ako ng self-defense noong kolehiyo. Kaya kahit papaano ay may kaalaman naman akong depensahan ang sarili ko. Bonus na rin na nasuntok ko si Oli para makaganti man lang kahit papaano sa mga ginawa niya sa nanay niya. Plano ko pa nga sanang ipabarangay ang ulupong na yon, kundi lang kami inawat ni Ate Selma. Doon ko nalaman na sobrang lala na pala ng lagnat niya. Kaya nag-focus na lamang kami ni Oli sa pagdadala sa nanay niya sa pinakamalapit na ospital. Na-confine ng 2 araw at 1 gabi sa ospital si Ate Selma. Pero mabilis din naman siyang gumaling kaya nakalabas na rin siya. Ako ang nagbayad ng bills at bumili ng mga gamot niya. Hiyang-hiya nga siya sa akin pero sabi ko ay wala yon. Masaya ako na tulungan siya at ang laki rin ang pasasalamat niya sa akin dahil 2 araw na raw talaga siyang tinitiis ang lagnat niya. Hindi siya makabili ng gamot at makapagpadoktor man lang dahil mas inuuna niya ang pagkain at iba pang mga gastusin ng kanilang pamilya, Papa Dudut. Salamat talaga, anak. Kasi tinulungan mo ako dun sa pagpapagamot ko sa ospital. Nakakahiya lang talaga kasi napagastos ka pa sa akin. Wala po yun, Nay Selma. Tsaka kaya nga po ako pumunta nun sa inyo kasi alalang-alala na po ako sa inyo dahil 2 araw na kayong hindi nakakapasok sa trabaho. Kaso ayun nga, iba naman po yung naabutan ko. Ang lala. Tungkol sa bagay na yan, isa pang rason kung bakit ako hiyang-hiya sa iyo. Wala naman po kayong dapat ikahiya. Kung meron man dapat mahiya dito, yung anak niyong loko-loko. Naku, naalala ko na naman tuloy yung galit ko sa kanya eh. Pasensya na po kayo ha. Kasi kahit anak niyo siya, hindi ko pa rin siya kayang patawarin matapos yung ginawa niya sa inyo. May sakit na nga kayo oh. Tapos kung sabunutan pa niya kayo, kulang na lang mabunot yung mga buhok niyo sa anit niyo eh. Grabe talaga siya. Kaya nga lalong nakakahiya. Tapos ako naman, hinahayaan ko lang na ganunin niya ako. Na kahit sinasaktan niya na ako napapatawad ko pa rin siya dahil lang anak ko siya. Tama naman po yun. Pero hindi po kayo dapat pumayag na ginaganon kayo ng anak nyo. Napakabastos kasi nung ganon eh. Pero kumusta naman po siya ngayon? Baka naman po sinasaktan at binabastos pa rin niya kayo ha? Hindi na masyado pero paminsan-minsan may sinasabi pa rin. Pero hindi na katulad ng dati. Ewan, napansin ko lang na nung nakalabas na ako sa ospital biglang nagbago yung pakikitungo niya sa akin. Sabi ng kinakasama niya, nagsabi raw sa kanya si Oli na natakot daw yon nung na-ospital ako. Siguro, ayaw pa rin talaga ng anak ko na mamatay ako. Ayaw niya. Pero kung saktan kayo, kulang na lang tapusin niya ang buhay niyo sa sarili niyang mga kamay. Naku, kaduda-duda pa rin po yung sinasabing takot niya na mawala kayo. Hayaan mo na. Malakas ang kutob ko na nakakapag-isip-isip na rin yon, lalo nung nasuntok mo. Tingin ko na tauhan nga yun dahil sa ginawa mo. Talaga po? Oo. Ikaw ba naman suntukin ng babae na mas malakas pa sa'yo? Ay, pero salamat kasi pumunta ka nung araw na yon. Baka kung hindi ka dumating ano na lang ang nangyari sa akin? Kaso, hindi ko pa rin po talaga mapigilang hindi mag-alala. Kasama niyo pa rin sa isang bubong yung anak niyong bayulente eh. Huwag kang mag-alala. Kasi sa oras na saktan na naman ako ni Oli, kahit na isang hibla pa yan ang buhok ko may kakalagyan na talaga siya. Saan po? San pa ba? Di sa bilangguan.
Hihimasin niya dun yung rehas kapag sinaktan niya pa ako kasi namumuro na talaga siya sa akin. Suportado ko po kayo dyan. Pero sana, Nay Celia, hindi na niya kayo saktan. Sana tuluyan na magbago si Oli. Kaya nga, ang gusto ko lang naman, maging responsable siyang ama sa mga anak niya. Kahit hindi niya na ako masyadong isipin dahil kaya ko pa naman buhayin ang sarili ko. Nakakapagtrabaho pa ako, nakakabili ng pagkain ko. Paulit-ulit ko ang sinasabi sa kanya na magsikap siya para sa pamilya niya dahil lumalaki ang mga anak niya. Kahit yun lang muna, kung hindi niya pa talaga maaalis ang pagiging palasagot niya sa akin, masayang-masaya na ako. Salamat, Jira. Kasi pinaintindi mo sa akin na ayos lang magkaroon ng hangganan sa pagmamahal sa mga anak. Lalo na kapag sinasaktan na nila tayo at inaabuso. Na hindi sa lahat ng oras dapat natin silang patawarin. Kasi parang kinukonsinti lang natin yung maling gawain nila. Kaya malalakas ang loob na umulit-ulit Hindi na nagbago. Totoo po yan. Tsaka, masaya po ako kasi na-realize nyo na po yun. Siyempre, nag-alala lang ako sa inyo dahil mahalaga kayo sa akin Pero hindi ko naman po hiniling na masira ang pamilya nyo. Kasi alam ko namang mahal na mahal nyo pa rin yung mga anak nyo. Ang gusto ko lang naman po magbago sila. Lalo na po yan si Oli. Hindi lang para sa pamilya niya, kundi dapat para din po sa inyo. Sana lang din po matutuhan niyang irespeto kayo bilang ina niya na nagluwal sa kanya at nagpalaki sa kanya dito sa mundo. Naniniwala po kasi ako na kapag pinapakita mo na mahal mo ang magulang mo, nirerespeto mo, maraming mabubuting bagay ang darating sa buhay mo. Papa Dudut, masayang-masaya ako dahil na-realize na ni Ate Selma ang kahalagahan niya hindi lang bilang nanay, kundi isang individual na hindi dapat sinasaktan at sa halip ay nirerespeto at ginagalang. Tulad ng sinabi ko ay wala akong ibang hiling kundi ang magbago na ang anak niyang si Oli tungo sa ikakaunlad ng pamilya niya. Dahil deserve naman ni Ate Selma na mahalin at alagaan ng sarili niyang mga anak. Sa kasalukuyan ay may trabaho na si Oli at base sa mga kwento ni Ate Selma ay malaki na raw talaga ang pinagbago nito. Ito na ang nagbabayad ng renta nila at hindi na rin masyadong sumasagot sa nanay niya. Gulat na gulat nga raw si Ate Selma sa pagbabago nito, pero masaya naman siya. Kasi ang tagal niyang hiniling na mangyari para sa anak niyang pagbabagong yon. At syempre masaya din ako kasi feeling ko ay nakatulong talaga ang suntok ko noon kay Oli para matauhan siya. Biro lang. Pero kung totoo man yon ay hindi ako nagsisisi na sinuntok ko siya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko kung saan ay tampok ang storya ng buhay namin ni Ate Selma. God bless po sa inyo. At sa mga kabarangay natin at palaging number 1 kayo sa puso namin, ang Barangay Love Stories. More power sa inyong station. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!